Naisampa na ang 4 na reklamo laban sa motoristang nanakit at kumaladkad sa isang MMDA traffic constable. Hindi pa humaharap ang suspect pero ayon sa kanyang abogado, nangako itong haharapin ang investigasyon. May live report si Ivan Mayrina. Ivan? Susan, patong-patong na reklamo ang haharapin ngayon ni Joseph Russell Inco, ang suspect sa panununtok at pagkaladkad sa MMDA traffic constable na si Torby Adriatico. Bago magtungo sa piskalya kanina ay humarap sa media itong si Adriatico kasama ang kanyang abogado at si QCPD Director Senior Superintendent Joel Pagdilao. Sa press conference, inanunsyo ni Pagdilao ang 4 na kaso na harapin ng suspect na hindi pa rin lumulutang. At ito ay ang serious physical injuries, ang grave threat, direct assault on an agent or person in authority, at isa pang robbery dahil naman sa pagkuha nito sa cellphone ni Adriatico. Samantala, Susan, pasado alas 8 ng umaga ng personal na humarap dito sa QCPD ang nagpakilalang abogado ni Joseph Russell Inco na si Attorney Ian Ludovice. Nangako raw ito na harapin ng kanyang kliyente ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Nagpaabot naman ng imbitasyon si Pagdilao kay Inco na magbigay ng account ng insidente para malaman yung ikangay mga circumstances base sa kanyang bersyon. Wala namang ibinigay na commitment ng abogado pero nagsabi raw ito nababalik siya ngayong araw na siya ang inaantay natin, Susan, hanggang sa mga oras na ito dito sa Campo Karingal sa Quezon City. Nagsasagawa na ng background check sa suspect kung may nakalisensyang baril dito, kung may iba pang mga pag-aaring sasakyan at kung ano-ano ang kanyang mga pag-aaring kumpanya. Susan, base sa pangunang impormasyon ng pulisya ay walang criminal record itong si Inco. Samantala si Adriatico walang balak umatras sa kaso dahil sa tinamo niyang stress at sakit ng katawan sa kamay ng suspect. Ang kanyang BP na normal naman daw dati, mataas na ngayon. Kailangan din siyang operahan sa ilong dahil bukod sa hirap siyang huminga, sumasakit din daw ito. Susan? Ivan, ano yung paliwanag ng pulis kung bakit hanggang ngayon hindi humaharap itong si Inco, no? Bagamat kanina nga, di ba, doon sa unang hirit, meron kayong binasang statement niya. Ano daw yung dahilan? Ang pulisya, Susan, sa ngayon wala pa talaga silang kapangyarihan na arestuhin itong suspect dahil wala pa namang naisasampang kaso sa korte at wala pang warrant of arrest laban dito. Bagamat pinaghahanap siya para maimbitahan nga at makuna ng statement dahil dito sa nangyaring krimen. Sa ngayon ay itong abogado nga niya muna ang nagpahiwatig na handa naman daw itong harapin pero hanggang ngayon nga, Susan, ay hindi pa ito humaharap at hindi pa nakikipag-usap dito sa pulisya pero nananatili ang imbitasyon ng QCPD para marinig ang kanyang panig, Susan. Nabanggit pa na abogado, Ivan, kung merong silang parang timetable o meron silang deadline kung kailan pwedeng humarap itong si Inco. Matapos na magpalabas nga siya ng statement kanina, humihingi siya ng, anong tawag dito? Patience Pang-unawa. and understanding, di ba? Pang-unawa, oo. Wala naman silang ibinibigay na time frame, Susan, dahil kaninang umaga pa nga lamang nagpakita itong nagpakilalang abogado na si Atty. Ludovice. Pero yun nga, itong pulisya ay bukod nananatili namang bukas hanggang ngayong buong maghapon at hanggang sa mga susunod na araw para marinig itong panig ni Inco. Pero ayun nga, hindi pa sila makapagbigay ng deadline nga dahil ngayon pa lamang isinampa ang reklamo sa piskalya at kailangan pang gumulong ng legal processes bago sila makakuha kung sakali mong maisampa sa korte ng warrant of arrest para dito kay Inco. Oo, kasi di ba, Ivan, mas maganda rin sanang marinig yung panig niya, no? Dahil nga doon sa binigay niya statement, para meron siyang gustong sabihin, ano? Kung bakit nangyari to, bakit humantong sa pananakit niya doon sa traffic constable. So, mas maganda sana na bukod sa ipinalabas niyang statement, marinig na talaga yung panig niya dito sa pangyayaring ito, Ivan. Oo, Susan, kanina nga, di ba, nabanggit mo, binasa natin sa unang hirit yung kanyang ipinadalang statement at may binabanggit siya doon na the truth will come out. Ano ba itong truth base sa kanyang version? Kasi nga naman, Susan, para maging balanse din tayo, no? Alam natin kung gaano katindi ang public sympathy para dito kay Adriatico. Pero ito ay dahil panig lamang niyang nakita at ang video na napanood ng sambayanan ay yung kuha mula sa likuran ng sasakyan pero wala tayong aktual na kuha nitong panununtok. Wala tayong ibang punto de vista nga doon sa insidente. Kaya hindi, kumbaga, ang narinig natin ay kalahati pa lamang ng istorya. At itong si Inco, sigurado tayo meron din siyang sariling bersyon. At
habang patuloy siyang nananahimik, ay patuloy din siyang nahuhusgahan. Kaya itong pulisya, sila rin naman ay nais din maging patas at bibigyan ng pagkakataon na makapagbigay ng kanyang panig itong si Inko. Okay, maraming salamat, Ivan Mayrina.